This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Kapag narinig mo ang salitang kapayapaan, ano ang pumapasok sa isip mo? Tahimik na gabi, pamilyang nagkakasundo, pusong hindi kinakain ng kaba, o baka naman kapayapaan ang hinahanap mo ngayon, pero hindi mo mahanap. Ang tanong ko, may kapayapaan pa ba sa mundo? May kapayapaan pa ba sa mundo kung ang paligid natin ay puno ng ingay, alitan, bayarin, pressure at pagkadurog ng puso? Sa panahon ngayon, napakadaling makaramdam ng gulo sa isip, gulo sa relasyon, gulo sa mundo. Ang dami nating laban, anxiety, stress, pag-alala sa kinabukasan, problema sa pera, problema sa trabaho, misunderstanding sa pamilya, at minsan pati relasyon natin sa sarili natin ay magulo. Pero sa lahat ng ito, may isang napakalakas na pangako. Peace on earth, kapayapaan sa mundo. Kapayapaan dito ngayon, hindi lang sa langit, hindi lang after trials, kundi kahit nasa gitna pa tayo ng bagyo. Ako nga pala si Brother Dave, at ngayong episode, gusto kong pag-usapan ang kapayapaang inaalok ng ating tagapagligtas. Hindi kapayapaang gawa ng mundo, kundi kapayapaang kayang baguhin ang puso, pag-isipan at buhay mo. Ang kapayapaang hindi nabibili, hindi nakabatay sa sitwasyon, at hindi nawawala kahit gaano kagulo ang paligid mo. Sabi nga, ang kapayapaan ni Kristo ay higit pa sa katahimikan. Ito ay kapangyarihang nagmumula sa Kanya. Kung hindi mo makita ang kapayapaan sa paligid, hanapin mo ito sa Panginoon. Ang peace on earth ay hindi slogan, prophecy ito. Invitation at pangako. Ipangako ng mga anghel bago ipanganak si Jesucristo. Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards man. Kapayapaan sa mundo, kabutihan para sa tao. Pero bakit maraming tao ang walang kapayapaan? Dahil ang kapayapaan na ipinangako ng Diyos ay hindi otomatikong tumarating. Ito ay tinatanggap, hindi lang inaantay. Ito ay resulta ng paglapit kay Kristo, hindi resulta ng pagbabago ng sitwasyon. Kapag sinabi ng Panginoon na may kapayapaan sa lupa, ang ibig sabihin niya ay may kapayapaan kahit sa gitna ng problema. May kapayapaan kahit may sakit, kawalan, takot o kabiguan. May kapayapaan kahit hindi mo kontrolado ang mga nangyayari. Peace on earth does not mean walang bagyo. Ibig sabihin may tagapagligtas sa gitna ng bagyo. Ang kapayapaan ay hindi binibigay sa kondisyon ng mundo. Ibinibigay ito ng tagapagligtas sa puso ng nananalig sa Kanya. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang sitwasyon, kontrolin mo ang puso mo sa pamamagitan ng pananampalataya. May isang lalaki, tawagin na lang natin sa isang pangalan na Jonas. Sobrang gulo ng buhay niya noong una. Problema sa trabaho, problema sa pamilya, at halos mawala sa kanya ang tiwala sa sarili. Tuwing gabi, hindi siya makatulog dahil sobrang bigat ng iniisip niya. Sabi niya, Dave, ang tahimik ng gabi ko pero ang isip ko parang may giyera. Isang araw, sobrang pagod niya, naglakad siya papuntang simbahan. Umupo lang siya sa likod. Walang sinabi, walang hiningi. Tahimik lang siyang nakatingin sa itaas. Doon niya naramdaman ang kapayapaan na hindi niya may palawanag. Hindi nawala ang problema niya, pero may dumating sa kanya na kakaiba, yung katahimikan ng kanyang kaluluwa. Ngayon ko lang naramdaman na kahit hindi okay ang paligid ko, magiging okay ako. Ang kapayapaan ay dumarating hindi dahil wala ng problema, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Kung pagod ka, sometimes hindi mo kailangan ng sagot. Kailangan mo lang ng presensya ng Panginoon. Sa 1 chapter 14 verse 27, sinabi ng tagapagligtas, "Kapayapaang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo." Napakalakas ng liwanag ng linyang ito. Una, sinabi na ang aking kapayapaan. Hindi kapayapaan ng mundo, ang kapayapaan
ng mundo ay pansamantala. Kapag may pera ka, may trabaho, kapag walang problema, kapag tahimik ang lahat, yun yung katahimikan na kapayapaan na binibigay ng mundo. Pero yung kapayapaan ng tagapagligtas ay supernatural o kakaiba. Hindi ito dependent sa paligid. Depende ito sa relasyon natin sa Kanya. Tulad ng sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, tinawag ang tagapagligtas na Prince of Peace. Siya ang pinagmula ng lahat ng kapayapaan. Kapayapaan sa isip, kapayapaan sa puso, kapayapaan sa buhay, kapayapaan sa bahay. Ang tagapagligtas ang nagdadala ng kapayapaan hindi lamang sa mundo kundi sa ating mga puso. Kung gusto mo magkaroon ng totoong kapayapaan, alimin mo muna ang Prince of Peace. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama. Actually, nag-take time lang po ako kasi may trabaho na, balik na sa trabaho, modular. So, sabi ko meron akong time, naiwan ko yung susi ko sa bahay, sa classroom. What I did, I go home and I have mga pasanin sa buhay, and I texted my friend, member friend, and sabi ko sa kanya, bro, may time ka ba? May load ka, pantawag. Yan. Nagtawagan kami, and then sabi ko sa kanya until 1 hour, sabi ko sa kanya, actually 10 minutes lang na gagawa ko ng Come Follow Me. So, sabi ko sa kanya na I will take off muna sa ating usapan. I was inspired and I was kung saan pa bala na recharge ako, but kailangan ko din ng mas malaking kailangan ko na tulong ng Diyos, and I will serve Him. So, next na pa aming call at gumawa ako ng Come Follow Me. Well, my dear brothers and sisters, sa buhay natin, hindi naman lahat ng oras masaya tayo. Hindi naman oras ni-expect natin na maganda yung takbo. Lahat tayo nagkakamali. Kaya sabi ko, iba yung totoong nangyayari sa likod ng camera. Iba din yung nangyayari sa harap ng camera. Kasi sa harap ng camera, dapat nagbe-makeup ka, diba? Maayos yung buhok mo. Lahat ng mga anggulo na maganda yung kinukuha sa'yo, di po ba? Pero in real life, iba eh. Kaya sabi ko, ang buhay ng tao, hindi sa harap ng camera, sa likod ng camera. Kasi doon nangyayari yung totoong nangyayari sa buhay natin. May mga circumstances. Akala natin ang ganda ng pamilya nila, no? Parang walang problema. Yun pala, pag ating malalaman, tao din pala sila na nagka-problema, nag-aaway. Di po ba? So, lahat tayo may pinapasan ng mga problema. Pero sabi ko nga, you just sit down, relax. Yung problema hindi mawawala. Pero yung kapayapaan magmumula sa puso natin, yun yung binigay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Ama sa langit. Yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Di po ba? Kasi yung kapayapaan ng mundo, pag may pera ka, may dumating na blessing sa'yo, may natanggap kang sahod, o extra, o malaki yung kita mo ngayon sa negosyo, maganda yung pakiramdam mo, yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Lahat parang given. Pero yung binibigay ng Diyos, kahit may problema ka, wala kang pera, hindi maganda yung negosyo mo, still masaya ka pa rin. Pag single tayo, yung problema natin, sarili na natin, di po ba? Pero pag may pamilya na tayo, problema ng anak mo, problema mo din. Problema ng asawa mo, problema mo din. Problema ng tatay mo, problema mo din. Di po ba? Yun yung isa sa mga bagay na bakit nangyayaring ganon? Para na matuto tayo sa bawat mga nangyayari. At paano tayo mag-adapt? Para tinibigay sa ating Ama sa langit yung mga problema na yan at magtiwala sa Kanya. Mga kapatid, ako'y masaya. Sabi ko nga, kahit na doon ako sa pinaka-down ng aking life o sa mga problema, sabi ko, gagawa ako ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi after nito, alam ko na tutulungan niya ako and bibigyan niya ako ng kapahingahan. Mahal tayo niya. Normal lang po na mangyari sa atin to para ma-feel natin na tao tayo. Ma-serve natin yung purpose natin sa mundo. Kasi pag walang mga challenges sa buhay na trials, hindi natin makikita yung blessing niya. Mga kapatid, tandaan natin na buhay siya. And keep on holding sa faith natin and keep on asking God for help. Surrender natin yung mga burdens natin. Hayaan natin na tulungan tayo ng Diyos. Sabay-sabay tayong umusad. And I know these things to be true. Iniiwan ko po ito ng pagmamahal sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.